As the nominal complainant hereby files this complaint before the preliminary investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico. For, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4, Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So, plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. Now, do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day 1, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pa lang sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi mga tanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Levi Baligod? Sinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila doon sa questions ng affidavit, paano nangyari ito? Paano yung delivery? Yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were there lapses? Nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Rimulya na unang-una, pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso. Because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines on the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boying Rimulya. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time, and were their families, are they hiding somewhere, or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagme-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, hindi ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito sa nakita nila. A bit, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway,
going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Started with Sergeant Gotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Gotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Gotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Gotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Gotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Gotesa, hindi ganon yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Gotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody. Hanapin. Bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gotesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Okay na Okay. Hindi pa na kung ano yung buhay. Yes.